punta na po tayo sa pangalawa. Of course, pinag-aralan po natin yung Bible. Sino ba yung sumulat? Sino ba yung author ng Bible? Ngayon, pag-aaralan naman po natin, papasudahan lang natin, paano ba dapat natin pinag-aaralan ang Bible? Marami po kasing mga tao, kung ano yung gusto nila, yun yung nilalagay sa Bible. Pero nais ko pong introduce sa inyo ngayon yung tinatawag na, ano lang naman, parang pahapyaw lang about hermeneutics, yung pag-aaral po natin ng Biblia. So, narinig niyo na po ba ito? Sino nakarinig po nito? Hermeneutics. Herme. Sino na po nakarinig ng Herme? So, hermeneutics. Ano po ba yan? So, ang hermeneutics po ay the science of interpretation. How you interpret the Bible. Napakahalaga po kasi kung paano natin i-interpret ang Biblia o ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Ano pa? Hermeneutics is the rules, methods, and principles that govern the interpretation of the Scriptures. So, paano mo ba i-interpret ang salita ng Panginoon? Meron kang mga susundan, may mga prinsipyo, rules, and methods na nakapailalim po sa Herme. No? Scripture. So, kung paano natin siya pinag-aaralan, meron pala tayong dapat isaalang-alang. Mga bagay na dapat isipin every time na tayo po ay nagda-devotion or nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano pa? It is the term hermeneutics and exegesis are sometimes used interchangeably. Hermeneutics is a wider discipline which includes written, verbal, and non-verbal communication. So, mas malawak po yung Herme kesa sa exe. Pero ano po bang ibig sabihin? Ang hermeneutics ay tinatawag din pong exegesis. Ano po bang ibig sabihin yan? Which means to lead out or draw out what the Bible is saying. Ang exe po, kung ano yung nilalaman nito, bubuksan mo, ilalabas mo. Marami po kasi ngayon, kung ano yung feelings at nalalaman, isinasaksak sa Bible. So, nagkakaroon ng own interpretation, own meaning. Pero dapat, sa Biblia, pag nag-aaral po tayo, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, inilalabas lang natin. Tama po, maliwanag po yun. Inilalabas natin, ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Kasi halimbawa, nagpe-pray ka about your love life. Di ba? Sa love life natin, nagpe-pray ka. And then, syempre, ang thinking mo about love life. So, pag nagbasa ka ng Bible, yung love life, ipapasok mo sa Bible, sinasabi nito, ganito daw. Sabi ng Bible, maghintay. Ay, dahil ngayon may pag-ibig ang nasa isipan mo, kailangan kong maghintay. Pero kailangan po, sa exe, nilalabas natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ano yung pinakamensahe ng ating Panginoong Jesus. Maliwanag po ba yung exe? It means to lead out or draw out what the Bible is saying. So particular po ito sa wordings, sa grammar ng text. Kaya nga po, kung pag-aaralan mo talaga ang Bible, sabi ko nga kanina, maybe, sa dami ng translation, madami ng mistranslation. So, babalikan mo, exegete mo yung Word of God. Babalikan mo yung original meaning. So, bakit po mahalaga ang Herme? Nandyan po yan sa inyong mga materials. Ano? Bakit mahalaga ang Herme? Bakit mahalaga pala na ginaganito yung Biblia? Una, sapagkat sinabi po ng Bible na ito ay mahalaga. Sabihin nyo nga po, mahalaga. Mas malakas po, mahalaga. Ano po ang sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15? Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama. Sabihin nga po natin, tama. So kung binanggit na tama, ang paggamit sa salita ng katotohanan, meron din palang mali. Okay? So, kung sinabi na tama ang paggamit sa salita ng katotohanan, meron din palang maling paggamit sa
salita ng ating Panginoon. Kaya nga titingnan natin, nagagamit ko ba ito ng tama? Or baka mamaya, iba pala yung interpretation ko sa sinasabi po ng ating Panginoon. Alam niyo po, sino po sa inyo nag-i-interpret ng Bible pag nagbabasa? Di ba pag binabasa mo yung Bible, pag nabasa mo, halimbawa, chapter ganito, verse ganyan, tapos ganito yung sinabi, may interpretation ka na kaagad eh. Tama po ba? Kasi lahat po tayo, we are all interpreters. Lahat po tayo ay interpreter ng salita po ng Panginoon. Lahat po tayo ay nag-i-interpret ng Bible. However, mga kapatid, meron pong tama at maling paraan kung paano i-interpret ang scriptures. Diyan po dapat tayo maging maingat. Kasi kung mali ang pag-interpret ng Bible, mali ang pagkakaunawa, mali yung application. At mali rin yung pwedeng mabanggit sa ibang mga tao pag ibabahagi na natin ito. Why? Because the Bible has only one intended meaning. Meron lang pong isang interpretation ang Bible. At ang nag-interpret po nito, ang Diyos. Amen? Kasi marami po ngayon, no, pwede tayong iligaw, maraming mga interpretation. Okay? Kaya dapat po maging matalino rin tayo. Lalo na, sabi ng Bible, at in the last days, lalabas sa mga bulaang propeta na yung interpretasyon nila mali kesa sa interpretasyon ng Bible. Meron pong isang, hindi ko alam kung tinatawag nilang propeta, sa Daniel. Sino ba yung nasa Daniel yun? Si Yvette. May nabanggit ba doon na 2,300 something na numbers? So, ininterpret po niya, nung 19 kopong-kopong, ininterpret niya na yung, anong sinabi ko? 1,200 na number na yon. Simula daw nung araw na to, magbibilang ka ng 1,200 years, yun na daw yung pagdating ng Panginoon. So, lumipas po yung 1,200 years, hindi dumating yung Panginoon. So, yung tao na to, pinagtatanggol din siya ng kanyang mga miyembro. Kasi nga, ang pagkakilala nila doon, yun yung kanilang propeta. At yung nagsabi po noon ay head ng Seventh-day Adventist. So kung makikita po ninyo, maraming pwedeng mailigaw kung mali yung pag-i-interpret sa Bible. So there's only one intended meaning na ang Diyos po yung nakakaalam. No? Kaya nga, minsan pagka nagbabasa tayo ng Bible, parang nilalagay natin yung childhood natin, yung experiences natin. Pero dapat ang lumabas, yung pinakasinasabi po talaga ng Panginoon sa atin. Maliwanag po ba? Minsan ganito, ay, nagbasa ako ng Biblia, may revelation sa akin. Yeah. Pero sabi nila, hindi na pala dapat revelation ang ginagamit. No? Kasi isa lang revelation ng Panginoon. Ang pwede dapat na ginagamit, illumination. Nagbasa ako ng Bible, merong ipinaliwanag sa akin ng Diyos. Kasi na-reveal na pala siya. So, kailangan na lang maliwanagan po tayo. Liwanagin ng Panginoon. So, for example, sabihin natin, meron akong revelation galing sa Panginoon. Ang tanong, tama ba yung interpretation? Kasi kung hindi po tama ang interpretation, malamang mamamali na yung application. Bakit po dapat tama yung interpretasyon natin sa Biblia? Para po tama yung aplikasyon natin sa ating buhay. Maliwanag po ba? So, kung meron yung one intended meaning ang Bible, sino po ang nag-determine ng meaning? Of course, yung sumulat. Sino po ba yung sumulat na pinag-aralan natin kanina? Ang Diyos. No? So, kay Lord lang talaga manggagaling yung interpretation. Pwedeng maraming application, pero yung meaning, isa lang na galing sa Panginoon. At hindi po ito pwedeng i-twist, hindi po ito pwedeng baguhin. Kasi maraming maliligaw. O tayo mismo, pwede tayong maligaw. No? Meron pong original intent ang author. Katulad na lang ng electric fan. Ano po ang original intent ng author niyan? Magbigay ng hangin. Pero pag ginamit mo siya, gulong, di ba? Masisira. Mali yung interpretation mo na ito pala dahil bilog. Sabihin mo, pwede siyang pamalit na gulong. Or ano ba yung rim? Pwede siyang pamalit na rim. Sa mga nagmumotor po, alam niyo yon? Alam mo yon, bro?
Modern yung motor mo no? So, kung mali yung interpretation, mamamali yung application. Ito nga, meron siyang isang meaning, pero pwedeng different application. So, hindi po natin kine-create ang meaning. Kasi matagal nang na-create ang meaning. Pero ang ginagawa natin, hinahayaan natin na ipakita sa atin ng Bible yung tunay na meaning. Kaya po, every time na nagde-devotion tayo, mahalaga na samahan tayo ng banal na spirito. Kasi kung hindi po tayo sasamahan ng banal na spirito at walang careful na pag-meditate ng salita ng Panginoon, pwede po tayong maligaw kung ang papasok ay yung sarili lang nating interpretation. Self-interpretation. No? Dangerous po yan, mga kapatid. Bakit kailangan po natin ng hermeneutics? Alamin natin, bakit kailangan nating alamin lahat ng, halimbawa, yung background ng scripture? Bakit kailangan nating alamin? Kasi sinulat po yan, different timeline kaysa sa atin. Sinulat po yan, ancient. Sinulat po yan, saan? Sa ibang lugar, hindi naman sa Pilipinas. Iba po yung kanilang kultura. Iba yung geography. Kaya kailangan malaman natin para na sa gayon, makuha po natin yung tamang meaning. Meron po ba kayong mga Bible? Punta po kayo sa Matthew chapter 4. Ito po yung sinubok ng diablo si Jesus. Sabi po sa verse 5, pagkatapos, ang setting po nito sa ilang, ang character po si Jesus at si Satan. Sabi po sa verse 5, pagkatapos, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa tuluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy, hindi masaktan. What if, mga kapatid, ang binasa mo lang yung verse 6? Akala mo si Lord yung nagsabi. Ano lang yung binasa mo? Sinabi nito sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Aba, pwede pala akong mahulog sa 4th floor. Kasi kahit pala mahulog ako, merong mga anghel na sasalo sa akin. Tama po ba? So, dahil yun lang yung kinuha mong verse, tas yun yung interpretation mo, mali na agad yung application mo. E paano kung tumalon ka sa 4th floor? Walang anghel na sumalo sa'yo. Patay ka. Tama po ba? As sasabihin ng iba, sinunod kasi Bible eh. Sabi kasi magpatihulog eh. Kailangan malaman natin yung context. Sino ba nagsabi nun? Si Satanas ang nagsabi. Tama? So ano pa po? Ito, verse 9. Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. So, kunin natin yung quotation. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ang gandang pangako. Ang tanong, sino po ang nagsabi? Yun ang problema. Kaya kailangan po nating basahin mabuti. No? Kailangan hindi lang isang verse. Babasahin natin yung kapitbahay. Kasi kung isang verse lang, pwedeng mamali yung interpretation natin. No? Si Satan pala ang nagsabi nun eh. Tama ba? Kaya lang nakakalungkot po sa mundo, ini-interpret yung Bible no? Sa mga ganung kaparaanan. Marami pong mga sikat na preacher na ang interpretation nila in just one verse, pero hindi nababanggit yung mga verses na kasunod. So, kailangan pala, hindi lang yung isang verse ang titingnan natin. Titingnan din natin yung mga kapitbahay nito. For example, isang malaking kwan po ngayon yung about sa tattoo. Maraming simbahan nagbabawal sa tattoo. Tama ba? Kasi kung titingnan mo sa Leviticus, sinabi nga naman na huwag mong durungisan ang iyong katawan, lalo huwag mong sasaktan, huwag mong susulatan, tattoo. Pero masyadong na-emphasize yung bawal magpatato, hindi na-emphasize yung ibang kasalanan. Eh pagbabasahin po ninyo yung Leviticus chapter 19, inilagay doon yung iba't ibang kasalanan. So ibig sabihin, hindi lang isa yung i-emphasize mo. Pag sinabi sa ilang mga verses, sa mga kapitbahay na verses, dapat ma-emphasize din po yun. Hindi lang isa. Dahil kapag isa lang, mamamali yung interpretation. Maliwanag po tayo doon? Okay? So, hindi naman po ito komplikado. No? Ganyan pala ka-komplikado yung Bible. Meron po kasing tama at maling
interpretation. Pangalawa, bakit mahalaga po ang hermeneutics? Kasi ang Biblia po, ito po ay buhay at aktibo. Ano po ang sabi niya? Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay, okay? At mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Nakarinig na po ba kayo ng preacher na ang akala mo pinapatamaan ka? Meron na po ba kayong napakinggan na preacher na akala mo alam niya yung buhay mo? Alam niya yung pinagdadaanan mo? Sabihin ko po sa inyo, hindi po yun yung preacher. Yun po yung salita ng Diyos. Bakit tayo tinatamaan? Kasi ang sabi po rito, matalas na tabak yung salita ng Panginoon. Kaya nga maraming tao ayaw magbasa ng Bible. Kasi pag nagbabasa ng Bible, yung mga kasalanan nila, sinasalamin ng Bible. Kaya nga pag nagbasa po tayo ng Bible, masasalamin kung ano yung nasa puso natin eh. Kung meron kang ginagawang hindi maganda at nagbasa ka ng Bible, parang ikaw na lang yung mahihiya sa Panginoon. Kasi masakit malaman yung katotohanan. Lalo na kung yung katotohanan na yon ay kinokontra ng salita po ng Panginoon. Kaya nga, ano po ang sabi? Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Sino po sa inyo pag nagbabasa kayo ng Bible, nasasaktan po kayo? Nung una. Hanggang ngayon, masakit po talaga kasi double-edged sword. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at buto. Hindi lang po dito sa skin, sa pinakakalooban. So, alam din niya yung mga iniisip at binabalak ng atin pong puso. So, mga kapatid, ang kaluluwa at espiritu, hindi po yan mapaghihiwalay. Kaya nga, ang salita po ng Panginoon, ang scripture, hindi po yan tayong mga tao na nagsasalita tungkol sa Diyos, kundi ito po ay Diyos na nagsasalita tungkol sa Kanyang sarili. So, tungkol po kanino ang Bible? Tungkol sa Panginoon. Kaya nga po, ang scripture dapat maunawaan natin sa abot ng ating makakaya. Dapat every time na tayo po ay nagbabasa ng Bible, nagme-meditate ng scripture, ibinibigay natin yung best natin para maunawaan yung gustong ipaliwanag sa atin ng ating Panginoon. Next, pangatlo, bakit po mahalaga ang hermeneutics? Para maiwasan yung mga inaccurate na conclusion. No? Para po maiwasan yung mga mali na conclusion, mga haka-haka tungkol sa Biblia. Marami pong mga tao, ginagamit nila ang Bible. No? Marami pong mga tao, alam ang Bible. No? Pero minsan, ginagamit nila ang Bible to justify themselves. Para lang i-justify yung kanila pong mga nagawa. At minsan naman, ginagamit ang Bible bilang panlaban po sa ating mga mananampalataya. Pero alam po ninyo, sabi sa 1 Corinthians 2:14, ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na spiritual ay mauunawaan lamang sa paraang spiritual. So, paano maunawaan ang Bible? You need the Holy Spirit. Pagkilos po ng banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para maunawaan yung meaning ng Scripture. Kung wala yung banal na Espiritu, kahit anong basa mo dyan, kahit ilang basa mo dyan, hindi mo talaga makukuha yung totoong meaning yan. Kung wala po ang banal na Espiritu. Kaya nga yung mga tao, ginagawa nilang katatawanan ang Bible. Libro lang naman yan. Kung libro lang naman ng kaalaman, marami ang mas magagandang libro. Pero wala kasi silang banal na Espiritu eh. Kaya akala nila, basta libro lang ito. Pero ang libro po na to, nagbabago ng buhay. Ang libro po na ito ay tumutukoy sa kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya mapalad po tayo mga kapatid eh. Dahil kilala natin ang Panginoon, may banal na Espiritu po tayo, meron po tayong power na maunawaan ang salita ng ating Panginoong Jesus. Kasi sa totoo lang, lahat naman ng taong kayang magbasa, mababasa talaga yung Bible eh.
Pero yung may mga spirito lang ng Diyos ang makakaunawa. Pwedeng lahat makabasa niyan, pero yung makakaunawa, yun lang may mga spirito ng atin pong Panginoong Diyos. Bakit tapik po yung inyong katabi? Sabihin mo sa kanya, okay ka pa ba? So bilang mananampalataya, nare-recognize po natin yung role dapat ma-recognize po natin yung role ng Holy Spirit sa buhay po natin. So sa hermeneutics, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ano ba yung role ng Holy Spirit? Siya po ay nagbibigay ng kaunawaan sa mga bagay tungkol sa Diyos. Okay? Siya po ay nag-a-apply at nagko-convict sa atin. Halimbawa, may nabasa ka, for example, nabasa mo magpatawad. Ngayon, may nakaaway ka, tapos parang hindi ka mapakali. Para mapakali ka, mapayapa ka, kailangan patawarin mo muna yung nakaaway mo. Kino-convict tayo ng Holy Spirit. Yun po yung trabaho niya. Pero ang Holy Spirit, hindi niya kayang gawin lahat ng work para sa atin. Katulad nung assignment natin na mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan sa ating sarili, maging masipag din po tayo sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi kahit gusto ng Holy Spirit at ayaw mo, masusunod pa rin yung flesh eh. Tama po ba? So, hindi ginagaranti ng banal na spirito yung intellectual na understanding po natin. At ang Holy Spirit, hindi po siya nagke-create ng bagong meaning. Okay? So, tingnan po natin yung tinatawag na observation versus interpretation. 'Di ba? Minsan pag nagbabasa tayo, no-obserbahan po natin. So, ang observation is act of noticing or perceiving, act of watching or viewing. Nakita mo. Halimbawa, may aksidente sa daan. Andun po tayong lahat, nakita natin yung aksidente. Pareho, tapos nakita natin yung sasakyan matulin. Siya po ay dumulas. So, na-aksidente po siya. Ang observation nating lahat, ano po? Iisa lang tayo nang sasabihin. Yung sasakyan kasi, mabilis. Observation po yun. Pero, bakit kaya siya tumumba? Bukod sa pagiging mabilis, dun napapasok yung interpretation. Kanya-kanya na tayong interpretation. Iba sa atin, sasabihin siguro, pumakat yung preno. Ilan sa atin naman, baka lasing. Ilan sa atin, di po ba? Kapag meron kang nabalita, pag nakita mo, pare-pareho ng observation, pero magkakaroon ka kaagad ng interpretation eh. Siguro na-aksidente, lasing. Di ba? Siguro kaya na-aksidente yan, ganito, ganyan. So, ang salita po ng Diyos, bukod sa pag-observe, meron pong interpretation. Ano naman yung interpretation? To set forth meaning or explanation, to understand in a particular way. Bigyan ko po kayo ng konting example. Sagutin po natin, ano? Sabi po diyan, a student fails to submit homework. Yung estudyante raw po nabigo na magpasa ng kanyang takdang aralin. So, ano po kaya yung nangyari? Una, siya po kaya ay tamad? O siya po kaya ay may family emergency? Palagay po ninyo. Palagay mo, Aljon, A or B? A, dahil tamad. Si Mary Grace, palagay mo. Diba? Pareho-pareho po nating nakita na hindi siya nakapag-submit ng homework. Pero iba-iba na tayo ng interpretation. Bakit hindi nakapag-submit yan? Siguro tamad. Ando siguro meron lang may emergency sa pamilya. Siguro meron lang mas ibang priority. Diba? Pangalawa, hindi ko pa sasabihin yung sagot Pangalawa, the man opened the door for a woman. May isang lalaki raw po, binuksan niya yung pinto para sa isang babae. Una, meron kaya siyang romantic relationship dun sa babae? Or helpful lang talaga yung lalaki? So, pare-pareho po nating nakita, nagbukas ng pinto. Pero dun papasok yung different interpretation. Siguro yung lalaki na yan, crush niya yung babae, kaya pinagbuksan niya ng pinto. Iba naman sa atin, hindi. Ano lang yan? Helpful? Matulungin lang talaga. Kilala ko yan eh. Hindi, kilala ko rin yan. Nakita ko, nagde-date niya nung nakaraan eh. Hindi. Kilala ko yan, matulungin lang talaga siya. See? Pwedeng pare-pareho tayo nang naobserbahan, pero pareho tayo nung nakita na nangyari. Pero iba-iba na tayo ng magiging interpretation. So, ang observation po, sinasagot niya yung who, what, when, and where, na pwedeng pare-pareho tayo lahat.
magiging interpretation siya pagka nagdi-disagree na tayo sa bawat isa. Ay, hindi yan yung tamang interpretation, ito yung tamang interpretation. Yun na po yung interpretation. Pero lagi po nating tandaan, ang interpretation, dapat lagi siyang mayroong supporting verses. Dapat kung tama yung interpretation mo, sa sinasabi ng scripture, dapat yan po ay align sa buong Bible. Dahil kung yung interpretation mo ay hindi align sa sinasabi ng buong Bible, mali na kaagad kasi contradicting na kaagad sa salita po ng Diyos. Holy Spirit, kayo po ang magpaunawa sa bawat isa sa amin. Alam nyo, yung mga preacher, napakahirap po ng trabaho kasi we need to do hermeneutics, we need to do exegesis para makuha talaga namin yung tamang meaning na siyang ipapakain sa mga nakikinig. So, ano po ulit yon? Hermeneutics, no? Also known as exegesis. Ito yung tamang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Now, pasok naman po tayo sa kalaban. Kasi kung merong kabutihan, meron ding kasamaan. So, ano naman po ang eisegesis? Eisegesis po, iba eisegesis. So, merong exegesis, meron din namang eisegesis. So, ano naman yung eisegesis? Yan, dito na po papasok. Reading into or forcing into the Bible or a text what isn't there. Yung meron kang nalaman o naramdaman, pero wala naman sa scripture, pero pilit mong pinapasok, ma-justify lang yung nararamdaman mo. Tama po ba? Pilit mong ipapasok, ma-justify lang yung nararamdaman mo. So sabi niya, a meaning that does not exist in the passage only to satisfy one's idea, belief, or impulse. Yun po ang eisegesis. Yung gusto lang natin, yung nararamdaman at iniisip natin, yung idea natin, ipapasok natin sa Bible. Yun po ay maling interpretation ng Biblia. So, ine-interpret natin ang Bible according lamang sa ating sariling kagustuhan, according to our logical thinking, according sa nararamdaman po natin, no? So, ano po ba ang sinasabi ng Revelation chapter 22? Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Alam niyo po, ang Bible, mga kapatid, perfect na po ito. Hindi na natin kailangang dagdagan ng idea na meron tayo. Ang kailangan natin gawin, palabasin yung idea ng Bible. Ano yung sinasabi ng Biblia sa atin, no? So, kaya nga po, napakahalaga na makita natin na tayo ay nagbabasa at nilalabas natin yung meaning. Hindi tayo nagbabasa para ipasok yung meaning natin sa meron naman ng meaning na Bible. Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan din ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So maliwanag po na sa Bible, hindi po talaga pwede yung dagdag bawas. Let the Bible interpret itself. Napaka-importante po niyan. So, ang exegesis po, concern niya, ilabas yung meaning ng Biblia. Okay? Ang eisegesis naman, ang interpretation niya, magpasok ng sariling idea sa Biblia. Kaya nga po ang eisegesis, kadalasan, naglilid po ito sa error, maling interpretasyon ng Bible. So, exegesis allows us to agree with the Bible. While exegesis, if-force natin yung idea natin sa Biblia. So, mali po na puwersahin ang Biblia na i-align siya sa nararamdaman mo. Dapat ikaw ang a-align sa idea ng Bible. Hindi mo ifo-force, nalulungkot ako ngayon eh. Dapat yung Bible ang sinasabi niya kalungkutan. Hindi eh. Hindi natin i-align yung hindi natin pepuwersahin yung atin pong nararamdaman sa sinasabi ng Bible. So, tingnan natin. Examples of misuse and abuse verses in the scriptures. Una, Philippians 4:13. Sabi po niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Saan niyo po yan makikita?
Sa gym. Di ba? Sa gym. Sa mga nag-workout. Mababasa yung verse. I can do all things. Minsan, ginagamit po natin yan, uy, may exam kami. Pero nabasa ko to. Wala akong na-review. Pero nabasa ko to. Pero sabi ng Bible, I can do all things. Amen? So kahit walang review, I can do all things. Di po ba doon nagagamit yan? Pero ano ba talaga yung konteksto ng I can do all things? Tungkol po ba ito sa pag-gym? Tungkol ba ito sa pag-aaral? Tungkol po ito sa buhay. Na sinasabi ni Apostol Pablo, naranasan ko ng managana at maghirap, kaya kong mamuhay sa mga sitwasyon na yon kasi kasama ko si Kristo. So malayo sa pagbubuhat na kaya ko to. Kasi sinabi ng Panginoon, kaya ko. Okay? Papasa ko rito kahit wala akong review. Kasi sinabi ng Panginoon na kaya ko. Okay? So ano pa yung mga misuse? Matthew 18:20. Ito, familiar to. Ito yung justification pag may prayer meeting tas tatatlo kayo. Sabihin ng leader, for where 2 or 3 gathered in my name, I am there in the midst of them. May 2 o 3 nagkatipon, nasa gitna natin ng Panginoon. Nagamit ko rin po to. Pagka merong gawain, tapos 2, 3 kayo. Huwag po kayong mag-alala mga kapatid. May 2 o 3 man na nagkatipon kasama natin ng Panginoon. Pero ang tanong, yun ba talaga yung gamit niya? Kung babasahin po natin yung konteksto, malamang sasabihin natin, hindi pala yun yung gamit niya. Try nyo po, assignment, basahin po nyo yung konteksto ng Matthew 18:20. Basahin nyo yung mga kapitbahay na verses. Basahin natin yung 18, 19, 20. Tungkol kaya saan itong verse na ito. And then, ito pa, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang akala tuloy ng ibang mga mananampalataya, pag nakakilala sa Diyos, magiging maganda na buhay. Akala tuloy nila, pag kumilala sa Diyos, wala nang pasakit na pagdaraanan. Pero ano po ba yung konteksto kung bakit ito nasabi ng Panginoon? Nasabi po niya to nung ang mga Israelita po ay exile, alipin ng Babylonia. Sabi ng Panginoon, sige, sumunod lang kayo dyan, akong bahala sa future nyo. Sumunod lang kayo dyan, akong bahala sa buhay nyo, hindi ko kayo pababayaan. So pag ginamit mo kaagad na kahit anong kabulustugan gawin ko sa buhay ko, hindi naman ako pababayaan ng Diyos. Mali na kaagad yung paggamit. No? Kahit gumawa ako ng mga hindi maganda, hindi naman ako pababayaan ng Diyos. Alam naman niya yung plano niya sa akin. Diba? Kahit naman hindi na ako kumilala sa Diyos, hindi na ako magsimba, hindi na ako magbasa ng Bible, hindi na ako lumapit sa Panginoon, may magandang plano naman siya para sa akin. Kasi lalagay mo dun sa bio mo, Jeremiah 29:11. Kahit di na ako lumapit sa Panginoon, may maganda siyang plano. Kaya lang, kung babasahin talaga natin yung context, mamamali yung atin pong application. Maliwanag po ba? At marami pa pong misuse ng mga salita. So kaya nga, napakahalaga po na laging hanapin natin ano yung konteksto ng particular verse na yun. Kaya, context is king. Napakahalaga po ng context. Halimbawa, may chismis. Di ba? Sino pong nakarinig na ng chismis? Inalam niyo po muna yung context bago kayo maniwala? O naniwala ka na kaagad? Tapos kinuwento mo na rin sa iba? Napakahalaga po na alamin mo muna. May nag-away. Alamin mo muna bago ka magalit sa isa. Ano yung context? Bakit sila nag-away? No? At sa pamamagitan po nun, makikita natin bakit nga ba ito nasabi ng ating Panginoon. Kasi pag hindi po natin inaalam ang context, prone po tayo sa twisting. Matitwist mo nang hindi sinasadya yung salita ng Diyos. Maniwala po kayo sa akin. And it's very dangerous, mga kapatid. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Steps to biblical interpretation. Sa exegesis, kabilang po rito yung observation. Na ang sabi po natin dyan, ano ang sinasabi ng passage? Ano ang kabuuang kaisipan? So, di ba kapag nagbabasa ka, magtatanong ka rin,
Ano ba yung sinasabi nito? Ano ba yung kabuuang kaisipan na nais iparating nito sa akin? Tama ba? Hindi lang po basta basa ng basa. Kailangan magtatanong ka rin, ano ba yung sinasabi nito? Ano ba yung ipinapahatid nito sa akin? Pangalawa, correlation. Pag meron ka nang nakuha, i-correlate mo, pwede kang humanap ng mga verses. Para, tama ba talaga yung sinasabi nito? Magtingin ka ng ibang verse. Pwede po kayong gumamit ng phone. Pwede kayong gumamit ng internet. Pagkayari yung halimbawa, tapos na kayo na mag-devo, gamit ka ng phone mo, mag-search ka sa internet, ano ba yung mga verses na maiko-correlate dito. At pagka yung interpretation mo at yung sinasabi doon magkaiba, medyo may problema sa interpretation ko. Ano ba dapat? So, kailangan po, paano mag-fit yung interpretation ko sa finished work ni Jesus. Pangatlo, interpretation na. Yan. So, what does the passage mean? Pwede po kayong gumamit ng mga commentary. Commentary. Pwede pong gamitin yun. Pwede po kayong gumamit ng mga binanggit ng mga Bible scholars para mas lalo nating maunamaan yung salita po ng Panginoon. At pang-apat, application. Paano makakaapekto sa buhay ko yung sinasabi ng passage na binasa ko? So, yan po yung exe. Ano naman yung aise? Aise involves imahinasyon. Okay? Imagination. So, sabi rito, anong kaisipan ang nais kong i-present? Yan. Anong kaisipan, anong idea ko? Okay? Pangalawa, exploration. Anong passage ang babagay sa gusto kong idea? Okay? At pangatlo, application. Anong ibig sabihin ng idea ko? So, dun iikot ngayon yung application. Alam niyo po, napakahalaga po nito. Sa gayon, mas ma-explore talaga natin yung Bible. Mag-e-enjoy po kayo. Pero kung walang Holy Spirit, medyo hindi po kayo mag-e-enjoy. Okay? So, kailangan talaga nandoon. So, let the Bible interpret itself. Hayaan niyo po na yung Biblia yung mag-interpret ng kanyang sarili. Okay? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ko po alam, siguro sa dami ng sinabi ko, kung may natandaan po kayo, but I believe, kung babalikan niyo po yung inyong mga notes, ipapakita po yan ng Panginoon. So,